sa Gen Z. Sa Gen Z, basagin natin lahat ng trip lang natin ng tama, ganyan. Ganyan ba ang Gen Z ngayon? Payag ba kayo, Gen Z, na ganyan ang inyong mentality ngayon? Kasi kami ang mentality namin ng millennials is walang basagan ng trip. Like, Oo, diversity, di ba? diversity. Kami talaga ang naniniwala sa diversity. No? Correct, oo. Iba ang ano no ng diversity. We want diversity. Di ba ganyan ng 90s? Kasi nga, Oo. Sa alam niyo isang bakit Gen portadahan Z? nyo, di ba? May pasaway, may pa-virgin, merong tumboy-tumboy, merong Alam girly, niyo Gen Z, merong kung bakit chikay. gusto namin ng diversity. Kasi we grew up at the time, naggrabe yung nakakahon yung mga isipan ng mga tao. That's how we grew up in the 90s. Kaya ang cool noon, nung panahon namin, okay, walang kahon. Walang kahon. Aminin ninyo, umayos kayo, mga bakla kayo ng taon. Hindi ba? Like, sino yung pinaka gusto mong, sino yung gusto mong makausap sa school? Yung walang kahon, yung makakausap mo ng kahit anong bagay. Hindi ba? Na, gusto mong makipag-usap tungkol sa backmasking? Go! Lahat ng katarantaduhan, lahat ng no. Parang cool lang lahat ng topic. Dahil si TP daw nagpo-post, sumusundot-sundot na daw sa politics. Nagko-comment na ulit. Mukhang pinapatamaan niya si Alan Peter Cayetano eh. I don't know. Hindi ko nababasa kung ano niya. So, I cannot comment. And I don't want to comment. Hayaan na natin siya. It's a matter of time. Yung mga ganyang bagay naman, hindi hintayin yung mag-full blown. Kasi kung nagpo-post siya, tapos hindi naman open for public yung comment, di ibig sabihin, hindi pa siya ready. Oo, na parang... So, hintayin nyo na lang. Dadating rin naman yan dyan doon. So, inaano niya sa AP. Meron niyang, he has a beef against Alan Peter Cayetano na parang, 2026 na, hindi mo pa man let go. Si Joshua Garcia kasi, gwapito to, na bata-bata na, hindi mo siya kilala, hindi mo siya kilala ever. Ano siya, love team siya dati ni Julia Barreto. Si Julia Barreto yung jowa na ngayon parang naghiwalay na rin yata sila ni Gerald Anderson. Ayun. So, love team sila ni Joshua Garcia, si Julia Barreto, si Joshua. Nilaunch sila as love team. Pagkatapos, actually, hindi to masyadong gwapo nung nag-start mag-artiste. Medyo, nung nagka-age na to si Joshua Garcia, doon na siya naging, baka ano lang siya, girl. Baka hindi lang siya bloomer. Baka hindi lang siya telegenic. Baka hindi lang siya ganun ka-telegenic. Baka, oo. Pero ngayon, ang gwapo-gwapo na niya. As in, kinikilig na yung mga tao sa kanya. Yung parang konting pa-cute-cute lang niya. Talagang nasisira na yung ulo ng internet dahil sa... Tingnan ko nga kung itsura niya. Joshua Garcia. So ngayon, ito si Bakla. Parang John Lloyd yung... Oo, John Lloyd. Pero sorry John Lloyd pero mas gwapo siya kay John Lloyd. Pero yung ano niya, yung kanya appeal is parang John Lloyd. Yes, oo. Alam mo yung gwapo sa barkada, ganyan. Oo. Yung accessible na gwapo. Gwapo sa barkada, alam mo yun. Di ba lahat ng barkada may gwapo? So, siya yung gwapo sa barkada. Siya yung hindi siya yung gwapo sa porn, ganon. Hindi siya yung gwapo sa porn. Siya, gwapo sa barkada, ganyan. Yes. Gwapong kabarkada, ganyan. So anong issue? So, eto na nga. Ang babaw, actually super babaw. So ngayon, binabati ko muna ang ating mga kasubaybay. Hello sa mga taga-subaybay. Kamusta po kayong lahat? Magandang gabi po sa inyong lahat kung nasaan man kayo sa ating sa dako ng mundo. Okay, tuloy ka na, girl. Eto na nga. So ngayon, etong si Joshua Garcia,
nag-repost siya ng video cut ni Amor Powers. Si Amor Powers, ano 'to, very popular yung TikTok account kasi nito ni Amor Powers sa TikTok. As in talagang ano, inaabangan talaga yung mga video reels niya ni Amor Powers. Kasi magaling mag-edit 'tong ano itong bagets na 'to, eh. So ngayon, edi itong si Amor gumawa ng video cut ng ano, ng impeachment, yung highlight niya. Kung ano lang yung trip niya na video highlight yung para sa kanya. Ito yung mga nagmarka from day 1 to day 3, ganyan-ganyan. So, yun yung ginawa niyang highlight. Ngayon, yung video niya na yun, ni-repost ni Joshua Garcia. At dito na nasira ang ulo ng mga tao. Kasi parang, bakit bakit ni-repost ni Joshua Garcia ang content ng isang DDS? Ganyan. Pagkatapos, chinek na nila agad na parang, ano ba, pina-follow ba ni Joshua Garcia si Inday? Pota, pina-follow ni Joshua Garcia si Inday. Ganyan. So, pina-follow ni Joshua Garcia yung verified account ni Inday Sara. Pagkatapos, hindi niya pina-follow si Lenny. Chinek rin ng mga DDH. Ganyan. Aba, ganyan. Nagwawala na ang mga tao, be. Lahat sila talaga super comment na. Talagang lahat parang, Joshua Garcia, buti na lang. Team Julia ako, buti na lang hindi kita pinili. Ganyan-ganyan. Tapos lahat-lahat na kung ano-ano nung pinagbababato dito kay Joshua Garcia. Dahil lang nag-repost siya ng highlight reels. For all we know, baka mamaya nga, naaliw lang siya dun sa, kasi si Amor Powers, hindi ko lang kung nakikita mo yung mga reels niya, no? Kasi engaging yung reels ni ni Amor Powers, eh. Yung para ka talagang nanonood ng, maganda yung mga cuts niya. Yung mahuhook kang panoorin yung entire reels niya. Usually mga 5 minutes to 10 minutes long yung mga reels nito ni Amor. Ayun. So, nagwawala na sila. Doon ngayon, galit na sila. Gusto nila i-cancel si Joshua Garcia, ganun-ganon. So, dami na lang sinasabi na, si Joshua Garcia, binayaran niya ni Edwin Garjola para ikampanya yung CWS party list. Wow! Pero I'm sure ako kung Lenny supporter yan, wala kayong pake. Ayun. So, yun ang crazy dose of social media for the day. Ayan. Umikot ang tumbong nila dahil di walang statement ha. Nag-repost lang. Ganon. Kasi ang dami na nilang conclusion. Fina-follow lang si Inday, ang dami na nilang conclusion. Ganyan. Pagkatapos parang in-unfollow na yata ni Joshua Garcia si Inday. In-unfollow na yata niya sa TikTok or sa kung ano mang social media platform. In-unfollow na. Kasi nga nabash siya maghapon eh. Sabay-sabay talaga yung mga pink pages sa i-cancel si Joshua Garcia. Ganyan. Kung ako naman kay Joshua Garcia, alam mo, take a cue. Okay? Sa ngayon, kaninong pelikula lang ang kumikita? Kaninong pelikula lang ang kumikita? Naka-mute ka, be. Ayan. O, kanino ba? Sabi mo nga. Mga pelikula ni Daryl Yap. Talaga? Ang taray mo naman, Daryl Yap. Kumikita pa Oo, madaming pera yan. Yung Remoa ko direct. Nasaan na? Maraming pera ba Maraming bang pera si Daryl Yap? Daryl Yap, mamigay ka naman ng pera. Ang yaman-yaman mo pala, Daryl Yap. Mamigay ka naman sa mga mahihirap. Katulad namin. Yung mga mahihirap. Ayan. Anyway, so, padala mo kami ng maleta, Daryl Yap. Oo, Remoa. Yung Remoa ko direct. 2 years mo na sinasabi yan. Yung Remoa ko. Ayan. Ayun. Ano kasi ni direct yung Remoa eh. Parang client yata niya. Ayan. Siya yung gumagawa ng Emerald. Pagkatapos ngayon, may iba pa naman rin mga kumikita na na mga movies. Pero ibig ko sabihin, si Direk Daryl, sisuportahan talaga yung movies niya ng DDS community. Ganon. Kung ako, sa mga artista, at gusto nyong kumita ang mga pelikula ninyo, there is no point in offending the DDS community.
Gano'n, gusto niyong suportahan kayo ng mga Pink. Yung mga Pink na yan yung numero unong magbabastardize ng mga Filipino movies, dahil not good enough for their taste. Dahil nga Ano mahilig sa sila, mga Hollywood maarte. film yung mga yan, 'di Maarte. ba? Oo, Mm. hindi yan gagastos para sa mga Filipino movies. Hindi yan manonood ng sine para panoorin yung mga love story ninyo na ipapalabas sa pelikula, 'di ba? Ilalabas sa sinehan, gano'n. So, there's really, kung ako kay Joshua Garcia, no, do not worry, dear. Just me, 'di ba? Makita mo if you're just going to push for it, makikita mo ang suporta ng mga Duterte supporters na hindi magigiba. Ayan. Ayun. So, Diyos ko. Ang mahirap lang kasi sa showbiz yung iba kasing mga nagko-call ng shots diyan are rabidly pink. Yung mga tipong tatanggalan ka ng project, di ka nabibigyan ng pelikula, ng kontrata, just because hindi kayo parehas ng political belief. Yun kasi yung mahirap sa Philippine show business. Ayun lang. Hindi mo ba alam na blockbuster yung last na movie ni Direk? Ewan ko, hindi ko naman kilala yung mga movies ni Direk eh. Charot. Blockbuster yung movie niya na last yung Love Ngo. Parang palabas pa yata hanggang ngayon. June pa yun palabas tapos hanggang ngayon yata may mga sinehan pa rin na pinapalabas yung movie niya. Ayun. Okay. Ayun lang. Anyway, siya, teka, magbabanggit lang ako ng top 10 na nandito para naman hindi kayo ma-OP at hindi kayo, alam ko nagmamadali kayo para ma-roll call kayo. Si Mikats, hello. Si Mikats ang ating top 1, Chris Pulo top 2, Meme23 TV top 3, ayan, Byronical top 4, Maria Evelyn Taylor top 5, Louis Zedja top 6. Diba? Top 7, Ina Bores, Darkness top 8. Top 9, si Kaleng, present. Hello, Miss Joey. From UAE to Philippines, good evening all. Pasok sa banga ako, yes. At ang ating top 10 ay si Len Lanas Vandervelt. Ayan, mukhang taga-Germany si ma'am. Ayan. Ay, ayan. In fairness, thank you. May kakapapadala pa lang sa akin ngayon ng pangkape. Thank you so much po. Sana all. Thank you sa nagpadala ng pangkape sa aking GCash. Thank you. I love you all. Ayan. Ano ng topic? Besides yan kay Joshua Garcia na hindi naman, kilala niyo ba yan? Sikat siya sa mga kasi nga gwapo-gwapo yan oo. Okay. Gwapo-gwapo yan, tas cute siya mag-TikTok, ganon. Nagti-TikTok. Oo, okay. Tapos cute siya mag-TikTok. Ang masasabi ko lang dyan sa mga thank, no? Girl, ano na kayo? You are an asshole. Simple as that. Seriously, you're just an asshole. You don't have a political beliefs. You're just an asshole. Okay? Hindi naman lahat ng kakamping. So, may mga kakamping sa akong friends. Yung mga nasa actually mga social media lang talaga ang asshole. Aminin ninyo. Dahil, I'm pretty sure outside their social media life, no, they don't really have much friends. So, girl, if you have friends, I'm pretty sure, no, you have diverse friends. Because if you don't have diverse friends, you're a loser. Girl, aminin nyo. Correct. If you don't have a diverse set of friends, that's a definition of a loser. Okay? Ngayon, napoproject nila ngayon to sa mga tao. Hindi, kailangan pare-pare tayo ng paniniwala. Girl, you're just an asshole or you need mental health awareness. Not just month, but days. True. Seriously, either
either, it's okay, no, kung meron talaga kayong mental health issue dahil, you can get over it. Pero if you're an asshole, my God, like, alam mo nabu-boom, boom, boom, boom ang mga asshole, ha? Sinasabi ko sa'yo. Oo, sa I panahon am ngayon I am ano? I am not referring to anyone, pero that's the truth. If you are an asshole, baka mag-boom, boom, 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 boom ka. Correct, oo. Kasi Bawas-bawasan ang ang pagiging pagka-asshole. asshole, like, okay, pero hindi ano, like, una, nag-repost, and then, alam niyo kung Mm. ano kayo, ewan ko kung itong mga nagagalit ngayon, no? I don't know if these are I don't know, is this ka-generation ba natin 'to, Joey? Millennial ba 'to or Gen Z? Hindi, hindi. Mas bata 'to. Ito Gen yung Z, ano, Gen Z na 'to, eh, Gen Z na. yung mga nambabambu. Alam niyo kayong mga Gen Z, yung ugali niyong 'yan yung ayaw na ugali ayaw yung ugali ng mga tao nung 90s na parang bakit ka Mm. bakit mo pinapakialaman yung gano'n kami nung 90s? Siguro Mm. kaya yung mga millennial cool lang 'no, na huwag mo siyang pakialamin ang gusto niyang paniwalaan. Ang Mm. ano kasi nun is, walang basagan ng trip. So, Mm. hindi na siya na-carry over sa Gen Z. Sa Gen Z, basagin natin lahat ng trip lang natin ng tama, ganyan. Ganyan ba Mm. ang Gen Z ngayon? Payag ba kayo, Gen Z, na ganyan ang inyong mentality ngayon? Na, kasi kami nun, ang mentality namin nung millennials is, walang basagan ng trip. Like, Oo, diversity, 'di ba? diversity. Kami talaga ang naniniwala sa diversity, no? Correct, oo. Iba ang ano no ng diversity. We want diversity. Di ba ganyan ng 90s kasi nga, Oo. Sa alam niyo isang kung bakit Gen barkadahan Z? niyo, 'di ba, may pasaway, may pa-virgin, merong Alam tomboy-tomboy, merong alam girly, niyo Gen Z merong kung bakit kikay. gusto namin ng diversity. Kasi we grew up at the time, naggrabe yung, ah, nakakahon yung mga isipan ng mga tao. Mm. That's how we grew up in the 90s. Kaya ang cool noon, nung panahon namin, okay, walang kahon. Mm. Walang kahon. Aminin ninyo, umayos kayo, mga bakla kayo ng taon. Hindi ba? Like, Oo. sino yung pinaka gusto mong, sino yung gusto mong makausap sa school? Yung walang kahon, yung makakausap mo ng kahit anong bagay. Hindi ba? Mm. Na, gusto mong makipag-usap tungkol sa backmasking? Go! Mm. Lahat ng katarantaduhan, lahat ng no, parang, parang cool lang lahat ng topic. Hindi ba? Kaya, can you imagine kami yung generation na pinakamalapit sa 1986 EDSA. Mm. Wala ka din pakialam kahit gusto mo si Marcos nung panahon ng 90s. Oo. Ngayon lang, kaya nga naloloka, bakit sobrang ajit ngayon nilalaban sa mga Mark ng 22? Kasi nung 90s, wala kang pakialam. O sino ba gusto mo? Gusto mo si Marcos? Okay, fine, ganyan. Oo. Ano Kaya talaga kami kaya nun? pinaka-famous sa tagline noon is anything under the Anything sun. under the sun. Oo, Exactly. kanya-kanyang Because, trip, kanya-kanyang trip. hindi ba? Kaya nga, kita mo yung mga sumikat sa aming mga kanta, anong pake mo sa long hair ko? It can Mm. only come from our generation. And Mm. it was sung by a straight guy. Okay? Yung anong pake mo sa long hair ko. Okay? And ano to? It's actually the younger millennials plus Gen Z are intolerant. So Oo, older kasi nasa millennials. older millennial kami na part, eh. So ano Nasa yan, older late millennials, late 90s. Late oo. 90s, okay. Ano na to, late 90s. So Gen Z na rin sila. Mm. Late 90s. So hindi nila naabutan yung transition from analog to digital. Mm. Yung mga younger millennials. So late 90s yan. Pero girl, yun nga ano namin, diversity. Wala kayong pakialam kung anong pinaniniwalaan mo, kahit maniwala ka pa kay Satanas. Alam mo yun, parang wala Oo. kayong Kahit maniwala kang palaka ang Diyos ang magsasalba sa'yo, 'di ba? Wala kaming Bahala ka sa pakialam. trip mo. Cool lang tayo. Kasi nga kami nun, ang kinalakihan namin nun is nakakahon lahat ng isipan. That's what we were rebelling when we were at your age.
Oo. Kasi yung parents natin, yun yung ano, yun yung mga boomer, yung kumbaga parang for them, study hard, find a good job, start a family, and build a good life, and you're going to achieve happiness. Ganun lang Yeah. yung ano nun, ganun yung utak kasi nung mga kasi nga mga ano yan, mga yung nagpalaki sa'tin is the generation na pinalaki ng mga post-war parents, 'di Yeah, ba? Sa exactly. survival rin talaga yung isip nila, survival yung isip Exactly. nila. So yun yung eksena nung panahon kasi namin, we're very like ang ano talaga nun is, we want diversity tayo, ganyan. Ano pa ba? We want, ano lang, cool lang. Parang, Oo. we, the 90s is the era of cool. Mm. That's been known as the era of cool. Kanya-kanyang Kayo ano kasi ngayon, you nun, are the, oh, kanya-kanyang trip, 'di ba? Tas walang basagan ng trip, kung anong gusto mo kasi dun nung 90s kasi, yun yung panahon na parang everyone wants to self-express. oo. Naalala nyo, nung 90s, it was an era na everyone, kaya nga ang kanta namin yun is, express yourself, yeah, yeah. Di ba yung mga ganyan? Like, yung, ano Oo, talaga siya, girl? It's like, walang pakialam. Talagang, kung anong trip mo, yan ang trip mo. Anong pinaniwalaan oo. mo, go. And we are so hungry about different points of view. You know why? Because we grew up na nakakahon ng utak. Nakakahon yung utak namin Mm, nung mga bata kami. Kaya nung pagdating namin sa school and outside world, ay, tangina, ito pala ang mundo. Marami palang ano. And we were hungry for difference. We mm. we were not afraid of difference. We do not we are not just ashamed. Basta cool ka lang. Hindi ka Oo. asshole. Simple as Cool that. ka lang. Cool Like, ka alam niyo, lahat, like, kaya nga nung 90s, ang mga barkada nun very diverse. oo. Walang, kami. Wala, hindi kami makakarinig nun, ay, kung binoto mo si Imelda, kasi tumakbong presidente si Imelda, naku, kung binoto ng parents mo si Imelda, hindi ka na naming friend. Wala kaming ganun mga bakakay ng taon. We don't Ay, have that. nire-share ni Joshua Garcia yung content ni Amor. So, That ayaw na will alam never, sa'yo. that's unheard of in Grabeng our generation. intolerance, ano? Para Grabeng intolerance. pag nagkaganon ka, uy, sinishare ni ano, gaganyan lang kami. Okay. And then, True. kaya, I don't know, you're the generation loser. As simple as that. Like, why don't you want diversity? Why don't you have a friend with diverse thoughts? Correct. Why don't you want that? Like, Correct. it's just very unthinkable for a 90s kid like me that Mm. you would be against with people with diverse point of views. I don't know, sa mga laking 90s dito, do you have the Oo. same point of view katulad ko? Kasi, yun ako that's how I lived the 90s. Na parang, I live at that era na it was unthinkable for me to be again, to, to be afraid of diverse point of view because the 90s for me was the age of liberation from being caged in Mm. one particular point of view. That was the Mm. 90s for me. So what was the 90s for you, Joey, according to your experience? 90s is ano, labasan ng ano, kawirduhan. 90s is the era of labasan ng mga kawirduhan, ayan. Walang pakialamanan. Walang gano'n yung 90s, 'no? Walang pakialamanan, walang basagan ng trip, gano'n. Yung kunwari kung anong ginagawa mo, pakialam mo, 'di ba? 'Di ba gano'n tayo no'n, Yeah, 'no? 'Di ba parang ano yeah, yung eksena mo pakialam mo, 'di ba? Walang pakialamanan, walang basagan ng trip. So, yeah. I think yung oo, Walang basta na, the only guideline is don't be an asshole. mm, Ang ano talaga nung 90s is self-expression. mm.
that was the motto of the 90s, self-expression. Because Mm. kasi yun yung ano eh, parang liberation eh. Alam mo yun? Mm. Liberation, emerald. Kaya nga nung 90s, ay liberated yan. Di ba ganyan? Mm. Di ba ganyan yung mga ano natin? Ako, liberated yan. Ganyan. And that was a mark, ibig sabihin liberated. Ano ka? You're just very open. Alam mo yun? Mm. So, kaya ngayon, bakit biglang naging identity nyo yung pagsuporta sa politiko? Mm. Why has become the pinnacle of your life choices? Correct. Bakit kailangan lahat ng hindi nakaayon yung mga life choices natin at kung sino mga pakikinggan natin dahil sa politika natin. Ngayon, anchored na lahat sa politics eh, di ba? Pati yung, bakit kailangan kayo nanonood ng pelikula ni Joshua bakit Garcia, pero big deal na big deal. Parang iniisip ko talaga, bakit kailangan ng life choices natin ay magkakapareho? Bakit kailangan yung choices mo, kung sino politikong susuportahan mo, is that will define your entire life. Like, anong philosophy to? Sinong philosopher yun? Yung mga bakla kayo? Like, sino yan? Sinong addict yung naging philosopher ninyo na naging ganyan ang pag-uutak ninyo ngayong generation na to? Because kami, wala kaming pakialam. You know, kung sino ang sinusuportahan mo ng politiko nung panahon namin, wala kaming pakialam. We just like, wala lang. Bahala ka sa buhay mo. Like, wag lang, ano lang tayo, kulang. Like, huwag tayong masyadong seryoso. Oo. Marami kang friends na ano, 'di ba? From different from the kabilang bakod, yung mga kakamping, mga ano, ganyan. Oh, yes. Pero yung iba sa kanila, parang, sabi ko, guys, 90s kids tayo, bakit biglang yung iba sa inyo ay biglang nagiging super ajit? Like, pero may mga kaibigan ako na kaya nga mga gusto kong kakamping mga mamit, yung mga lumaki ng 90s in the same time, katulad natin. Kasi karamihan talaga sa kanila, kulang. Like, meron ako dati na, I think that was like way 2018. So, parang pataas siya ng official sa isang company. Pataas siya official, pero friend kasi siya na isa kong friend. Tapos nagkita-kita kami, tapos sabi nung friend ko, uy, ano siya, kakampi. Sabi ko, ano naman ngayon? Tapos nung nagkita-kita na kami, parang, alam mo yung parang, wala lang. Like, mag-inuman lang kami, nagsasayawan, and, alam mo yun, like, normal people. Tapos, ano pa nga na, nagbibiroan pa nga kami. Yeah, nagbibiroan pa kami nun kasi, that was 2019 election. Sabi ko kasi, hindi, 2022 pala. 2022 ba 2019? 2022, binilo ko siya. Sabi ko, buti pa dyan sa stage, yung maraming gwapo. Sabi ko, buti pa dyan sa buti pa dyan sa meeting the Evangeline, yung mga kakamping, maraming gwapo. Sabi niya, may gwapo rin naman sa inyo. Sabi ko, sino? Sabi ko, bilang lang. Kayo, nandiyan na lahat ng gwapo sa inyo. Kasi mga artist di ba? Oo, lahat na nagwapo nandiyan sa nyo. Sa amin, ilan? Si Andrew E. Okay, Kerry. And then, ganon ang biruan. That was a very 90s, that was a very 90s cool. Mindset. Very Yung ganong 90s mindset. Yung ganong biruan. Alam mo yon, yung ganong biruan. Pero yung, ay, oh my God, si Joshua binadala yung saving ko. Ikansel! Loser. The mindset of a loser. Like, objectively. True. Ayan. Teka, Sas, bago tayo magpunta dun sa impeachment trial, ang tawag dito, kasi
nung isang araw ka pa gustong matanong nitong mga 'to, eh, dahil si TP daw nagpo-post, sumusundot-sundot na daw sa politics, nagko-comment na ulit. Mukhang pinapatamaan niya si Alan Peter Cayetano, eh. I don't know, hindi ko nababasa kung ano niya. Oo. So, I cannot comment and I don't want to comment, hayaan na natin siya. Oo. It's a matter of time. Yung mga ganyang bagay naman, hindi hintayin yung mag-full blown kasi kung nagpo-post siya tapos hindi naman open for public yung comment, eh, di ibig sabihin hindi pa siya ready. Oo, na parang So, hintayin niyo na lang, dadating rin naman yan diyan dun. So, at it's a matter of inaano niya sa AP, eh, meron niyang he has a beef against Alan Peter Cayetano na parang, "Te, 2026 na, hindi mo pa man-let go." Mm. 2026 na, yung beef niya is that was 10 years ago yung beef mo kay APC. Tama na. Like, okay. Just let it go. Like, yung pa rin, yun naman sabi ko, kung tungkol kay APC, he has a beef against APC. As simple as that. Naging open naman siya nun sa vlog niya nun, na may beef siya kay APC. Kaya alam nito ni Joey. He was open then. Kaya ako na parang, let it go. Like, sa dinami-dami na nangyari sa Pilipinas, yung pa rin yung issue mo kay APC, parang dead ma ka na sa trillion na level ng corruption. Balik ulit tayo sa sa feelings mo kay APC. Like, dude, well, I guess studying in the UK cannot make you mature. So, parang, so, let it go. Nakadadoy na ata siya, so congratulations. Kasi 3 years yung undergrad. So, so kung nagpo-post siya uli, o di mag-post siya, mag-ano uli siya, mag-join uli siya sa politics. Ni Angus MacDiver. What does that mean? Di ba nag-consultant naman talaga siya? Ah, okay. Sino nagsabi? Parang later on, sinabi niya sa ano na, hindi, Finance department. Nag-consultant ako, pero parang 1 peso lang. Well, sinabi naman niya, naging consultant siya ng DFE. Pero sabi niya parang 1 peso lang daw yung contract or something like that, gano'n. Hindi. Gratuitous, gano'n. Hindi, meron siyang meron siyang sweldo pero maliit lang. Sinabi niya. Oo. Ay, oo. Parang na-mention nga rin niya yata yan, yung parang tumatanggap lang raw siya ng barely, basta parang mga 10K, parang naalala ko, oo, tama. Maliit lang. Yung parang gratuitous yata na contract, panahon na yata ni BBM, yung sinabi niyang consultant siya pero gratuity, ano ang tawag dito? On paper lang, tapos para lang may contract, para lang may papel, ganyan, pero ang binayad sa kanya is very, very small amount daw. Ayun. Anyway, buti pa kay Joshua, intolerant sila, pero sa flood control, walang pakialam. Ayan, hindi pala to issue ni Eric Mati. Flood control niya lang daw eh. Sabi niya, doon kayo sa flood control nyo. Ganyan. Sabi gano'n ni Eric Mati. Nakakaloka siya. Talagang parang, talagang dinis-associate na talaga ng mga kakamping ang mga sarili nila sa mga tunay na issue ng bayan. Talagang for them, impeachment ang number 1. So, kakaloka lang, no? Parang, talagang inano na nila, yung sinemento na nila yung pagkaano nila. Sinemento na nila yung kagustuhan nila na hindi makialam sa flood control projects. Kadiri lang. Ayun lang. Siya, sige na, pumunta na tayo sa impeachment trial today.